Naririnig niyo ba ang tibok ng puso ng isang babaeng matapos ang mahabang panahon ay nahanap na ang kanyang pamilya? Ngunit ang tadhana pala ay may bitbit na mas malupit na biro. Akala ko ang mansyon na ito ang magiging kanlungan ko mula sa hirap ng tondo. Akala ko ang lalaking kayakap ko gabi-gabi ang magtatanggol sa akin laban sa mapanghusgang mga mata ng mga Villarreal. Pero sa likod pala ng mararanyang chandelier at mamahaling mga hiyas may nakatagong patalim na dahan-dahang sumasaksak sa aking likuran. Camila, huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, hinding-hindi kita iiwan, sabi ni Rafael habang hinahaplos ang aking pisingi. Pero sa kabila ng pintuan, ang boses din niya ang narinig kong bumulong sa aking kapatid. Gamitin mo lang ang tangang babaeng yan, Beatrice. Pagkatapos nating makuha ang pirma niya, itatapon natin siyang muli sa kalsada, kung saan siya nanggaling. Ang sakit ay hindi nagmumula sa pagiging mahirap. Ang tunay na sakit ay ang malaman mong ang taong tinuring mong mundo ang siyang mismong gumiba nito. Pero nagkakamali sila. Dahil ang dugong Villarreal na nananalaytay sa aking mga ugat ay hindi marunong sumuko. Kung akala nila ay isa lamang akong basahan na pwedeng tapakan, ipapakita ko sa kanila kung paano lumaban ng isang babaeng wala nang natitira kundi ang kanyang dignidad. Darating ang araw na luluhod sila sa harap ko. At sa araw na iyon, sisiguraduhin kong bawat luha ko ay may katumbas na kabayaran. Ito ang aking kwento. Kwento ng pagtataksil, pagtitiis at ang matamis na karma na hindi kailanman natutulog. Isang araw, tatayo ako sa pinakatuktok ng Villarreal Tower, habang pinapanood ang pagbagsak ng lalaking binuo ang mundo ko para lang dahan-dahang durugin ito. Ning-iti ako habang suot ang koronang akala niya ay kailanman ay hindi ko matataglay. Pero bago ang tagumpay na yon, kailangan ko munang lasapin ang pinakamapait na lason ng katotohanan. Hayaan mo lang ang hampas lupang yan na magniyit-niyit sa galit, sweetheart. Si Camila ay palamuti lang para makapasok ako sa board of directors pero ikaw? Ikaw lang ang reyna ko at ang tanging nagmamayari ng puso ko. Ang mga salitang iyon ay hindi nagmula sa kung sino lang. Boses iyon ni Rafael, ang asawa ko. Ang lalaking niyakap ko sa gitna ng hirap nung nakatira pa kami sa maliit na barong-barong sa Tondo. Ang lalaking pinasalamatan ko sa harap ng altar dahil akala ko ay siya ang hulog ng langit sa akin. Nakatayo ako sa likod ng makapal na kortina ng balcony dito sa loob ng mansyon ng mga Villarreal. Kasalukuyang idinaraos ang engrandeng debut party para sa aking pagbabalik bilang tunay na anak ni Augusto Villarreal. Suot ko ang isang gown na nagkakahalaga ng milyon-milyon, kumikinang ang mga iyas sa aking leeg, pero sa isang saglit, naging tilabasahan ang lahat ng ito. Nanginig ang aking buong katawan. Parang nihon ako ng kumukulong tubig na biglang naging yelo. Hindi ako makahinga. Gusto kong sumigaw, gusto kong sugurin sila Rafael at Beatrice na nasa kabilang panig ng kortina. Pero tila napako ang aking mga paa sa sahig. Ang aking palad ay kusang napakuyom hanggang sa bumaon. Ang aking mga kuko sa balat. Bakit? Bakit kailangang mangyari ito sa gabing? Akala ko ay simula na ng aking kaligayahan 28 taon akong nangarap na magkaroon ng pamilya. 28 taon akong nagtiis sa gutom at pagod umaasang isang araw ay may magmamahal sa akin ng totoo. At ngayong narito na ako, ngayong hawak ko na ang lahat, malalaman kong ang lahat ng ito ay isa lamang palang malaking palabas. Rafael, siguraduhin mo lang. Narinig ko ang malanding tawa ni Beatrice, ang kapatid kong ampon, na kanina lang ay yumakap sa akin at bumati ng "Welcome home, sister." Dahil kapag nakuha na natin ang pirma niya sa mga dokumentong yon, wala na siyang silbi. Ibalik mo na siya sa kanal kung saan mo siya pinulot. Isang malakas na kalansing ang umalingaw-ngaw sa paligid nang mabitawan ko ang hawak kong baso ng wine. Hindi ito tunog ng basag na kristal, kundi tunog ng aking pusong nawasak sa libu-libong piraso. Camila, nariyan ka lang pala? Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang aking biyen, ang si Doña Carmen. Ang mukha niya na dati ay puno ng pangungutya noong mahirap pa ako, ngayon ay tila naniningning sa plastik na niti. Ano ba ang ginagawa mo rito sa dilim? Kanina ka pa hinahanap ng daddy mo at ng mga bisita. At tingnan mo, nakabasag ka pa? Napaka-clumsy mo, talagang bata ka. Hindi ka na nagbago kahit binihisan ka na ng ginto. Halika na rito, naghihintay ang mga press para sa sayaw niyo ni Rafael. Hinila ako ni Doña Carmen.
palabas, nang hindi man lang tinitingnan ng aking namumutlang mukha. Ang bawat hakbang ko ay parang paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang dibdib ko ay naninikip tila may malaking batong nakadagan dito na pumipigil sa bawat paghinga ako. Saan ako lulugar? Sino ang matatakbuhan ko? Ang daddy ko na halos hindi ako makilala dahil sa panunulso ni Beatrice. O ang asawa ko na gabi-gabing bumubulong ng I love you habang nagpaplano kung paano ako nanakawan. Nakita ko si Rafael sa gitna ng dance floor. Ang gwapo niya sa kanyang puting taksido. Mukha siyang prinsi, mukha siyang tagapagligtas. Nang makita niya ako, naumiti siya. Ang ngiting dati ay nagpapakalma sa akin pero ngayon ay nagpapasuka sa akin sa sobrang pandidiri. Are you okay, my queen? Bakit ang lamig ng kamay mo? Tanong niya habang kinukuha ang aking palad para sa aming sayaw. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Naghahanap ako ng kahit katiting na konsensya pero wala akong nakita kundi kasakiman. Lumingon ako sa gilid at nakita ko si Beatrice na nakatayo malapit kay Daddy, may hawak na baso ng champagne at nakangiti sa akin ng matamis. Isang ngiting nagsasabing, "Talo ka na, Camila." Hindi ako papayag. Nararamdaman ko ang hapdi sa aking palad. Napansin kong may isang maliit na piraso ng basag na bubog ang dumikit sa aking balat nang mabitawan ko ang baso kanina. Imbes na tanggalin ito lalo ko pa itong ibinaon sa aking palad. Ang sakit ng sugat ay nagsilbing angkla ko para hindi ako tuluyang malunod sa galit at iyak. Huminga ako ng malalim. Pinilit kong itago ang tang-inginig ng aking boses at ang luha sa aking mga mata. Kung ito ang gusto niyong laro, pagbibigyan ko kayo. Kung akala niyo ay mahina ang babaeng galing sa tondo, nagkakamali kayo. I'm fine, Rafael. Sabi ko habang tinitiis ang hapdi ng sugat na ngayon nagpapadugo na sa aking palad, dahan-dahang nadudumihan ng kanyang mamahaling taksido. Ngumiti ako ng pinakamatamis na niting kaya kong gawin. I'm more than fine. Ngayon ko lang na-realize kung gaano ako kapalad na magkaroon ng pamilyang tulad niyo. Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang balikat habang nagsisimulang tumugtog ang musika. Sa bawat ikot namin sa dance floor, bawat patak ng dugo ko na humahawa sa kanyang damit ay isang sumpa. Hindi ko tatakbuhan ang laban na ito. Pipirmahan ko ang anumang papel na ibibigay niya, pero sisiguraduhin kong bago matapos ang lahat ang dugong ito ay magiging lason na uubos sa bawat pangarap na binuo nila sa likod ng aking pagdurusa. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang hampas ng martil. Yo sa aking dibdib, masakit, mabigat at hindi tumitigil. Kinabukasan, matapos ang engrandeng party, gumising ako sa loob ng isang kwarto na kasing laki ng buong barong-barong namin sa tondo. Pero pakiramdam ko ay mas lalo akong nasasakal. Tiningnan ko ang aking palad. May benda na ito ngayon puting-puti at malinis, pero alam ko kung gaano kalalim ang sugat sa ilalim nito. Katulad ng buhay ko ngayon sa mansyong ito, maayos tingnan sa labas pero nabubulok na sa loob. Loob, gising ka na pala. Pinadalhan kita ng breakfast, hindi ka kasi bumaba kanina. Boses ni Rafael yon. Pumasok siya sa kwarto na may dalang tray, ang kanyang ngiti ay tila sikat ng araw na puno ng kasinungalingan. Salamat, tipid kong sagot. Iniwas ko ang tingin ko dahil natatakot ako na baka makita niya ang apoy ng galit sa aking mga mata. Umupo siya sa tabi ko at hinawakan ang aking balikat. Nag-aalala si Daddy Augusto. Bakit bigla kang nawala sa party kagabi? Sabi ko na lang sumama ang pakiramdam mo dahil hindi ka pa sanay sa rami ng tao. You need to be careful, Camila. Maraming mata ang nakatingin sa atin dito. Maraming gustong humila sa atin pababa. Gusto kong tumawa ng malakas. Maraming gustong humila sa akin pababa. Sino siya ang sariling asawa ko na kasama kong nangarap sa ilalim ng tumutulong bubong noon? Ang sarap niyang saksakin ng tinidor na hawak ko ngayon. Pero kailangan kong magtiis. I know, Rafael. I'm just overwhelmed. Pagsisinungaling ko. Pagkaalis niya para sa isang importante daw na meeting sa opisina, hindi ko ginalaw ang pagkaing dinala niya. Imbes lumabas ako at naglakad-lakad sa mansyon. Natagpuan ko ang aking sarili sa dulo ng kusina sa isang maliit na pantry kung saan walang tao. Doon nakakita ako ng isang pack ng malamig na kanin at tuyo na tira-tira ng mga katulong. Umupo ako sa sahig sa isang madilim na sulok. Doon nagkamayan ako. Kinain ko ang malamig na kanin at tuyo
habang ang mga luha ko ay dahan-dahang pumapatak at humahalo sa alat ng pagkain. Dito sa gitna ng karangyaan ng mga Villarreal, naramdaman ko ang tunay na pangungulila. May ama ako, may asawa, may kapatid. Pero mas may sakit pa pala ako sa mamatay-mamatay na aso sa kalsada. Dahil ang mga taong dapat ay nagmamahal sa akin ang siyang unang pumatay sa aking pagkatao. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Bulong ko habang humihikbi. Bigyan niyo ako ng lakas na wag sumuko. Nang kumalma na ako, bumalik ang talas ng aking isip. Kailangan ko ng ebidensya, hindi sapat ang narinig ko lang. Pumasok ako sa study room ni Rafael. Alam kong bawal ako rito, pero wala na akong pakialam. Amoy ng mamahaling leather at tabako ang bumuad sa akin, ang amoy ng tagumpay na ninakaw niya mula sa akin. Hinalugog ko ang kanyang table. Maayos ang lahat, walang kahina-hinala. Pero alam ko si Rafael tuso siya. May nakita akong isang maliit na drawer na nakatago sa ilalim ng kanyang desk. Nakalock ito. Kinuha ko ang isang hair clip sa buhok ko at sinubukang buksan ito. Salamat sa mga taon ko sa Tondo, natutunan ko ang mga ganitong bagay para mabuhay. Nang bumukas ang drawer, bumungad sa akin ang isang itim na cellphone. Hindi ito ang phone na ginagamit niya araw-araw. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ito. Walang password. Marahil ay masyado siyang kampante na walang mangangahas na pumasok dito. Binuksan ko ang email app. Doon nakita ko ang isang thread ng mga mensahe mula sa isang private investigator. Ang subject, Target, Camila Serrano, the Lost Heiress. Binasa ko ang pinakaunang email. Ang petsa. 2 taon na ang nakalilipas. Nalaglag ang cellphone sa aking kanduman. 2 taon na ang nakalilipas. Ibig sabihin, bago pa niya ako niligawan sa gitna ng baha sa Tondo, bago pa niya sinabing ako ang tadhana niya, alam na niya kung sino talaga ako. Hindi niya ako minahal dahil sa kung sino ako. Pinili niya ako dahil alam niya ako ang susi para maging bilyonaryo siya. Ang buong relasyon namin, ang kasal namin ang bawat halik at yakap niya sa loob ng 2 taon. Lahat ng iyon ay bahagi ng isang malamig at kalkuladong negosyo. Narinig ko ang yabag ng mga sapatos sa labas ng pinto. Papalapit ito. Mabilis kong ibinalik ang cellphone at isinara ang drawer. Sakto namang bumukas ang pinto at iniluwas si Rafael. Camila, anong ginagawa mo rito? Tanong niya, ang kanyang boses ay tila may halong babala. Tumingin ako sa kanya pilit, na binabaliwala ang pandidirig nararamdaman ko. May hinahanap lang akong ballpen, love. Magpapasalamat sana ako kay Daddy Augusto sa party. Gusto ko sanang sulatan siya ng letter. Tinitigan niya ako ng matagal, tila binabasa kung nagsisinungaling ako. Pagkatapos ng ilang segundo, lumambot ang kanyang muka at lumapit sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit, isang yakap na dati ay nagpapakita ng proteksyon, pero ngayon ay tila isang tanikala na sumasakal sa akin. Sabi ko naman sa'yo, ako nang bahala sa lahat. You don't have to worry about anything, my queen. Just trust me. Bulong niya sa tenga ko. Sa ilalim ng kanyang yakap, napapikit ako. Ramdam ko ang tibok ng kanyang puso, matigas, malamig at walang kaluluwa. Kung akala mo ay hanggang dito lang ang alam ko, Rafael, nagkakamali ka. Na yung alam ko lang 2 taon mo, akong pinagplanuhan, sisiguraduhin kong ang susunod na 2 taon ng buhay mo ay gugugulin mo sa pagsisisi na nakilala mo ang isang Camila Serrano. Ang bawat kalansing ng mga mamahaling kubyerto sa hapagkainan ay parang hudyat ng digmaang ako lang ang nakakaalam. Narito kami ngayon para sa isang family dinner, ang unang pagkakataon na makakaharap ko si Doña Carmen, ang aking biyanan, simula nang lumipat ako sa mansyon bilang isang ganap na Villarreal. Alam mo, Camila, kailangan mo talagang mag-aral ng proper table etiquette, sabi ni Doña Carmen habang marahang hinihiwa ang kanyang steak. Ang kanyang boses ay malumanay, pero bawat salita ay may dalang lason. Hindi dahil anak ka na ng isang bilyonaryo ay pwede mo nang dalhin dito ang mga ugaling kanto na kinagisna mo sa Tondo. Nakakahiya sa mga business associates ni Augusto. Tumingin ako kay Rafael. Inaasahan kong ipagtatanggol niya ako gaya ng dati. Pero abala siya sa pag-inom ng wine, tila walang naririnig. Lumingon naman ako kay Daddy Augusto, pero nakatutok lang siya sa kanyang pagkain. Ang kanyang mukha ay seryoso at malamig. Sa dulo ng mesa, nakita ko si Beatrice. May maliit na ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin sa akin. Isang ngiti ng pagtatagumpay.
Alam niyang sa bahay na ito siya ang prinsesa at ako ang ampalay ang isiniksik sa salad. Doña Carmen, tawag ko sa aking biyenan. Itinigil ko ang pagkain at diretso siyang tiningnan sa mga mata. Salamat sa concern niyo, pero sa Tondo kasi mas pinapahalagahan namin ang katapatan kesa sa kung anong tinidor ang dapat gamitin sa isda. Dahil kahit gaano kaganda ang manners mo, kung marumi naman ang konsensya mo, mabaho ka pa rin sa imburnal. Nabilaukan si Doña Carmen. Nabitawan naman ni Beatrice ang kanyang kutsara. Ang katahimikan sa hapagkainan ay naging kasing bigat ng semento. Camila, saway ni Rafael sa wakas ay nagsalita na siya pero para pagalitan ako. Mag-ingat ka sa pananalita mo kay mama. Ngumiti ako ng pait. Bakit Rafael? May mali ba sa sinabi ko? Anyway, speaking of manners and responsibilities, Daddy Augusto may gusto. Sana akong i-propose. Lumingon sa akin si Daddy. Ano yun, Camila? Napansin ko po na si Beatrice ang nagpapatakbo ng Villarreal Foundation. Bilang tunay na anak at tagapagmana sa tingin ko, ay panahon na para ako naman ang humawak niyan. I want to make sure the family's money is being used properly at hindi napupunta sa kung sinu-sinong imposter. Tumayo si Beatrice nang ininig ang kanyang mga labi. What are you trying to say, Camilla? Are you accusing me of something? I'm not accusing you, Beatrice. I'm just taking back what is rightfully mine, malamig kong sagot. Daddy, pirma niyo na lang ang kailangan. I have the documents ready. Tumingin si Daddy kay Beatrice pagkatapos ay sa akin. Nakita ko ang pagkadismaya sa kanyang mga mata. Camilla, Beatrice has been doing a great job with the foundation for years. Hindi ito basta-basta laro. Hindi ito laro, Dad. Ito ay tungkol sa dugo at karapatan. O baka naman mas mahalaga pa rin sa inyo ang ampon kaysa sa sarili niyong anak. Nagulat ang lahat sa naging reaksyon ko. Ang Camilla na dati ay tahimik at sunod-sunuran ay biglang naging isang leon na handang manakmal. Sa galit ni Daddy, padabog niyang ibinaba ang kanyang napkin at tumayo. Ayusin niyo ang gulo niyo. Mawawalan ako ng gana. Sabi ni Daddy bago tuluyang lumabas ng dining room. Naiwan kaming apat. Umiyak na si Beatrice at mabilis na tumakbo pa itaas. Sumunod naman si Doña Carmen na panayang mura sa akin bago umalis. Kami na lang ni Rafael ang natira. Ano bang nangyayari sa'yo, Camila? Bakit kailangan mong maging ganyang kalupit kay Beatrice? Galit na tanong ni Rafael. Hindi ako sumagot. Tumayo ako at tinitigan siya. Ang lalaking ito nakasabot ng babaeng katatapos ko lang saktan. Ang sakit na nararamdaman ko ay gusto kong iparamdam din sa kanila unti-unti dahan-dahan. Gusto ko lang makuha ang akin, Rafael. Di ba yan din ang gusto mo? Niyakap ako ni Rafael. Ang yakap na dati ay nagpaparamdam sa akin ng kaligtasan, pero ngayon ay tila yakap ng isang ahas. Huminahon ka, love. I'm on your side. Tutulungan kita, okay? Huwag mo nang galitin si Daddy. Habang nakasabsab ang mukha ko sa kanyang balikat, naramdaman ko ang pag-vibrate ng cellphone niya sa bulsa ng kanyang coat. Hindi ko alam kung bakit, pero tila may bulong sa isip ko na kailangang makita ang mensaheng yon. Nang humiwalay siya at nagpaalam na pupunta muna sa banyo, sinundan ko siya ng tingin. Nakita kong kinuha niya ang cellphone niya habang naglalakad palayo. Gamit ang anino sa pader, nakita ko ang mabilis na pagtipa ng kanyang mga daliri. Dahan-dahan akong sumunod walang tunog ang aking mga hakbang sa karpet. Sa siwang ng pinto ng banyo narinig ko ang mahinang tunog ng notification. At doon, nakita ko ang refleksyon niya sa salamin. Nag-text siya kay Beatrice. Hayaan mo lang siyang magwala, sweetheart. Ang pagiging malupit niya ang magiging dahilan para tuluyan siyang itakwil ni Augusto. Konting tiis na lang makuha lang natin ang pirma niya sa transfer documents tayo na ang magwawagi. I love you. Nanigas ang buong katawan ko. Ang bawat salita sa text na iyon ay parang mga bala na bumaon sa puso ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong wasakin ang pinto at kalad ka rin siya sa harap ni Daddy Augusto. Pero hindi. Hindi pa ito ang tamang panahon. Bumalik ako sa dining table at kinuha ang folder na naglalaman ng mga dokumento para sa foundation. Pinirmahan ko ang huling pahina, pero hindi ang pangalan ko ang isinulat ko sa ilalim ng isang hidden clause na hindi nila napansin. Kung akala nyo ay ako ang biktima sa kwentong ito, nagkakamali kayo. Rafael, Beatrice, sinimulan nyo ang apoy pero ako ang sisiguro na sa huli abo na lang ang matitira sa inyo.
Sa loob ng mahigit 20 taon, binuo ko ang aking sarili bilang perpektong anak. Every smile, every achievement, every thank you, lahat iyon ay para patunayan kay Daddy Agusto na kahit ampun lang ako, mas deserve ko ang apelidong Villarreal kaysa sa sinuman. Pero sa isang iglap, dumating ang babaeng yon. Isang babaeng amoy usok, amoy pawis at amoy tondo na bigla na lang kukuha sa trono na pinaghirapan kong protektahan. Nakaharap ako sa salamin ng aking vanity room. Pinagmamasda ng sarili kong mukha na namamaga sa kakaiyak matapos ang hapunan kanina. I mean, how could she? Sa harap ni Daddy, tinawag niya akong impostor. Ang sakit, di ba? Na ang taong pinalaki sa kalsada, ang siyang may kapal ng mukha na husgahan ako. I hate her. I hate her so much, bulong ko habang marahas na pinapahiran ng aking mga luha. Biglang bumukas ang pinto. Hindi na ako lumingon dahil alam ko ang amoy ng pabango niya. Rafael, sweetheart, stop crying. Namumula na ang mga mata mo, sabi niya, habang dahan-dahang lumalapit at ipinapatong ang kanyang mga kamay sa aking balikat. Humarap ako sa kanya, ang puso ko ay punong-puno ng takot. Rafael, narinig mo ba siya? She wants the foundation, she wants everything. Paano kung maniwala si Daddy sa kanya? Paano kung itapon ako ni Daddy dahil lang sa dugo? Niyakap ako ni Rafael ng mahigpit. Hush, Beatrice. Listen to me. Hindi mangyayari yon. Si Augusto ay isang businessman. He values competence over blood. Nakita mo naman ang mukha niya kanina, di ba? He was disappointed in her. Camilla is her own worst enemy. Ang pagiging agresibo niya ang maghuhukay ng sarili niyang libingan. Huminga ako ng malalim pilit na kumakapit sa mga salita ni Rafael. Siya lang ang tanging kakampi ko sa bahay na ito. Siya lang ang nakakaintindi sa insecurity ko. Pero Rafael, asawa mo siya. Gabi-gabi kayong magkasama sa iisang kwarto. Minsan natatakot ako na baka mahulog ka rin sa kanya. Sabi ko ang boses ko ay nanginginig sa selos. Tumawa ng mahina si Rafael at hinalikan ng noo ko. Beatrice, I told you many times, Camilla is just a tool. Isang susi para mabuksan ang pinto ng Villarreal Group. Pagkatapos nating makuha ang mga pirma niya sa transfer documents, I will leave her. I will file for annulment and we will finally be together. Just you and me, holding the power. Sumama ako sa kanya sa isang condo unit na ginagamit namin bilang hideout. Dito, malayo sa mga mata ng mga Villarreal, naramdaman ko ang panandaliang kapayapaan. Habang naliligo si Rafael, kinuha ko ang kanyang coat para isabit ito ng maayos. Pero sa pag-angat ko ng coat, may nahulog mula sa bulsa nito. Isang luxury hotel keycard, ang Diamond Hotel. Nangunot ang noo ko. This hotel is far from our office and far from the Villarreal mansion. Bakit siya may ganito? At bakit gold tier card ito na ibinibigay lang sa mga long-term guests or VIPs? Biglang tumunog ang cellphone ni Rafael na nasa ibabaw ng bedside table. Isang notification ang lumabas mula sa isang unknown number. Hindi ko sana ito papansinin, pero ang preview ng message ay nagpahinto sa paghinga ko. The reservation for the presidential suite is confirmed, attorney. Ms. Isabel is already waiting for you. Don't forget the flowers. Isabel Valderrama, ang anak ng may-ari ng National Bank, tila may malaking yelong bumara sa lalamunan ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko ay naging masakit. Isabel is the key for the loan that Rafael has been talking about to take over Villarreal Group. But why a presidential suite? Why flowers? Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng banyo. Mabilis kong ibinalik ang keycard sa bulsa at inilapag ang coat sa kama. Nang lumabas si Rafael na may tuwalya lang sa bewang, pinilit kong ngumiti kahit ang guong pagkatao ko ay nanginginig na sa hinala. Are you okay, sweetheart? Ang putla mo, tanong niya habang lumalapit sa akin. I'm just tired, Rafael. Maybe I should go home, sagot ko. Iniwasan ko ang kanyang mga mata. Alright, mag-ingat ka sa pagdadrive. I love you, huling sabi niya, bago ako hinalikan ng mabilis. Habang naglalakad ako, palabas ng kondo ang bawat hakbang ko ay puno ng katanungan. I know Rafael is ambitious. I know he is a manipulator. Pero ang akala ko ako ang kasabwat niya. Ang akala ko ako ang kaisa-isang reyena sa plano niya.
Paano kung hindi lang si Camila ang palamuti? Paano kung ako rin? Ay isa lang palang piyesa na madaling palitan kapag may mas malaking isdang dumating. Sumakay ako sa kotse ko pero hindi ko agad pinaandar. Hinawakan ko ang manibela ng mahigpit hanggang sa mamuti ang aking mga knuckles. Isa't malaking pagkakamali ang ituring akong tanga Rafael. Dahil kung kaya mong paglaruan ng isang Camila Serrano, huwag mong kalilimutan na ako ang pinalaki ng isang Augusto Villarreal. At sa laro ng panlilinlang, hinding-hindi ako magpapahuli. Ang mansyong ito ay punong-puno ng mga estatwa, ang gawa sa ivory at ginto. Pero para sa akin, mas amoy kabaong ito kaysa sa barong-barong namin sa Tondo. Dito ang bawat hininga mo ay kailangang may permiso. At ngayong hapon, ang aking biyena na si Doña Carmen ay nagpasyang gawin akong atraksyon sa harap ng kanyang mga kaibigang kasing itiman ng uling, ang mga budi. Oh, look at her. Diba, she looks so much better now after a few sessions of skin whitening na tatawang, sabi ni Doña Carmen sa kanyang tatlong kaibigan habang nagmemerienda sila sa garden. Kahit paano nawawala na ang amoy araw. Camila Hija, don't just stand there. Serve the tea to Mrs. Lopez and make sure it's hot, hindi yung parang tubig baha na nakasanayan mo. Narinig ko ang lahihinhin, pero mapang-uyang natawa ng mga matatandang ito. Nararamdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa akin mukha. Nakatayo ako rito suot ang isang mamahaling silk dress, pero sa paningin nila, ako pa rin ang batang namumulat ng plastik sa kalsada. Dati, nung nakatira pa kami sa Tondo, nagsilbi ako sa maraming tao para lang may pambili ng gamot si nanay. Hindi ko ikinahiya ang maging katulong, pero ang pagsilbihan ng isang babaeng, ginagamit lang ang pera ng pamilya ko habang hinahamak ang pagkatao ko. Iyon ang hindi ko matatanggap. Camila, ano ba? Bingi ka na rin ba? Singhali Doña Carmen nang makitang hindi ako kumikilos. Dahan-dahan akong lumapit sa lamesa. Kinuha ko ang teapot. Habang isinasalin ko ang tsaa sa tasa ni Mrs. Lopez, sinadya kong tingnan ng diretsyo si Doña Carmen. Alam niyo po, Doña Carmen sa Tondo, kahit mahirap kami tinuturuan kami ng delikadesa. Hindi kami kumakain sa lamesa ng taong patago naming sinusumpa. At mas lalong hindi kami nagpapanggap na mayaman gamit ang pera ng taong tinatawag naming amoy araw. Mahinahon, pero mariing kong sabi. Tumigil ang tawanan. Si Mrs. Lopez ay napatakip ng bibig. Ang mukha ni Doña Carmen ay nagpalit-palit ang kulay mula sa puti ng makeup hanggang sa pulang-pula sa galit. Anong sabi mo? How dare you speak to me like that in front of my guests, you ungrateful brat? Kung hindi dahil sa anak ko nabubulok, ka pa rin sa kanal. Sigaw niya habang tumatayo at itinuturo ang mukha ko. Kung hindi dahil sa akin, Doña Carmen, ang anak niyo ay isang hamak na abogadong walang kliyente. At kayo, baka naglalaba kayo ngayon sa ilog para lang may pambili ng tsaa. Huwag niyo akong utusan sa loob ng sarili kong pamamahay. Dahil sa isang kumpas ko lang kay Daddy Augusto bukas, na bukas din babalik kayo sa apartment niyong butas-butas ang bubong sa probinsya. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisingi ko. Napalingon ang ulo ko sa lakas nito. Pero imbes na umiyak dahan-dahan akong, humarap sa kanya at numiti isang niting kasing talas ng labaha. Isang sampal para sa katotohanan, mura na yan, Doña Carmen. Pero tandaan nyo ang susunod na kamay na dadapo sa balat ko, ang magiging dahilan para mawalan kayo ng karapatang humakbang sa lupang ito. Eksaktong pagkatapos kong sabihin yun, pumasok si Rafael. Nakita niya ang eksena ang kanyang inang nanging inig sa galit at ako na may namumulang pisingi. Anong nangyayari rito? Tanong ni Rafael. Mabilis siyang lumapit at hinawakan ng braso ko ng mahigpit. Camila, ano na namang ginawa mo kay Mama? Rafael, ang asawa mo binastos ako. Sinabihan niya akong palamunin lang sa bahay na ito. Pagsisinungaling ni Doña Carmen habang nagpapanggap na hihimatayin. Lumingon sa akin si Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng put. Itinaas niya ang kanyang kamay. Akala ko ay sasampalin din niya ako. You've gone too far, Camilla. Magsorry ka kay Mama ngayon din? Hindi ako kumurap. Tinitigan ko siya ng buong tapang. Subukan mong ituloy ang kamay mo, Rafael. Subukan mo lang. At sisiguraduhin kong bago lumubog ang araw, ang pirma ko sa transfer documents na inaasam-asam mo ay magiging abo. Natigilan si Rafael. Dahan-dahang bumaba ang kanyang kamay. Ang takot sa kanyang mga mata nang mabanggit ko ang dokumento ay sapat na para malaman kung tama ang hinala ko.
Ang pera lang ang tanging nagpapakapit sa kanya sa akin. Mama, pumasok na muna kayo sa loob. I will handle this. Utal na sabi ni Rafael habang inaalalayan ang kanyang ina. Nang kami na lang dalawa ang naiwan sa garden, binitawan ko ang teapot sa lamesa na may malakas na kalansing. Kinuha ko ang aking cellphone at may ipinakita sa kanya isang litrato ng papel na ipinadraft ko sa isang hiwalay na legal firm. What is this? Tanong niya, nanginginig ang boses. Annulment papers, Rafael. At isang affidavit na nagsasaad na lahat ng perang ibinigay ko sa'yo at sa nanay mo simula ng ikasal tayo ay utang na dapat niyong bayaran. Kapag hindi mo pinatigil ang nanay mo sa pambabasto sa akin at kapag hindi ka tumigil sa pakikipagbulungan kay Beatrice, pipirmahan ko ito at ipapadala ko sa daddy. Camila, love, wait. Naguguluhan ka lang. Let's talk about this. Biglang nagbago ang tono niya, naging maama, naging malambing. Muli niyo sinubukang hawakan ng kamay ko pero iniwas ko ito. Huwag mo akong malove-love, Rafael. Pagod na ako sa drama niyo. Mula ngayon ako ang masusunod sa bahay na ito. At kung ayaw niyo ng gulo, matuto kayong lumugar. Dahil ang babaeng minahal mo sa tundo, patay na siya. Ang kaharap mo ngayon ay isang Villarreal na natutong pumatay ng emosyon para mabuhay. Iniwan ko siyang nakatayo roon tulala at hindi makapagsalita. Habang naglalakad ako palayo, naramdaman ko ang hapdi sa aking pisingi. Pero mas matindi ang sarap ng pakiramdam na sa wakas, nakabawi rin ako. Ngunit sa bawat hakbang, ko alam kong ang digmaang ito ay nagsisimula pa lang. Pumasok si Rafael sa kwarto namin ng gabing yun na tila isang basang sisiyo. Walang bakas ng hambog na abogado, walang bakas ng lalaking muntik ng sumampal sa akin kanina sa garden. Bit-bit niya ang isang tray ng mainit na tsokolate at ang paborito kong biskwit mula sa isang maliit na panaderya sa Tondo, isang pamilyar na amoy na dati ay nagpapanghiti sa akin pero ngayon ay nagpapaalala lang ng bawat kasinungalingang pinaniwalaan ko. Love, pwedeng ba tayo mag-usap? Mahina niyang tanong habang inilalapag ang tray sa bedside table. Hindi ako sumagot. Nakatitig lang ako sa kawalan hinihintay ang susunod niyang galaw. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ko, kinuha ang aking mga kamay at hinaggan ang bawat daliri ko. Patawarin mo ako, Camila. Naguluhan lang ako kanina. Si Mama kasi, alam mo naman, tumatanda na at naging emosyonal. Pero hindi sapat na dahilan yon para mapataas ang boses ko sa'yo. Sabi niya habang ang mga mata niya ay tila nangingilid ang luha. Naaalala mo ba nung unang pagkakataon na kumain tayo ng lugaw sa ilalim ng ulan sa Tondo? Wala tayong pera noon pero sabi ko sa'yo po, protektahan kita kahit anong mangyari. Utang ko sa'yo ang buhay ko, Camila. Ikaw ang nagbigay sa akin ng inspirasyon para maging abogado. Ang husay. Ang galing niyang gumamit ng alaala para pasukuin ako. Ginigising niya ang utang na loob ko sa kanya. Pinapaalala niya ang mga panahong siya lang ang kakampi ko laban sa mundo. Kung hindi ko narinig ang pag-uusap nila ni Beatrice, baka ngayon ay humihingi na rin ako ng tawad sa kanya. Masyadong masakit ang ginawa niyo, Rafael. Mahina akong sabi, pilit na pinapanatili ang panginginig ng aking boses para isipin niyang nananalo siya. Alam ko at gagawin ko ang lahat para bumawi, kaya nga, may inihanda akong dokumento. Kinuha niya ang isang asul na folder mula sa kanyang bag. Ito ay isang trust agreement and asset protection. Kung pipirmahan mo ito, maililipat sa isang hiwalay na account ang mga share mo sa Villarreal Group. Sa ganitong paraan, kahit anong gawin ni Beatrice o ng mga board members, hindi nila mahahawakan ang mana mo. Poprotektahan kita, Camila. Gaya ng pangako ko noon. Tiningnan ko ang dokumento. Alam ko ang laro niya. Asset protection ang tawag niya rito. Pero sa batas ito ay isang ganap na irrevocable power of attorney kapag pinirmahan ko ito siya na ang may-ari ng buhay ko at ng bawat sentimo pinaghirapan ni Daddy Augusto. I'll think about it, Rafael. Sagot ko habang dahan-dahang isinasara ang folder. Iwan mo muna ako. Gusto ko munang mapag-isa. Sige, love. Basta tandaan mo lahat ng ginagawa ko ay para sa ating dalawa. Hinalikan niya ako sa bago lumabas ng kwarto. Habang nangyayari ito sa loob ng mansyon sa kabilang bahagi ng lungsod sa Diamond Hotel, isang mas malupit na katotohanan ang kasalukuyang sumasabog. Nakatayo si Beatrice sa likod ng isang malaking haliging marmol sa lobby ng hotel. Suot niya ang isang malaking salamin at scarf para hindi makilala.
Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang kanyang designer bag. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa elevator. Bumukas ang pinto ng elevator at iniluwas si Rafael. Pero hindi siya nag-iisa. Nakaangkla sa kanyang braso ang isang babaeng nakasuot ng red cocktail dress, si Isabel Valderrama. Nakikita ni Beatrice kung paano tumawa si Rafael sa mga biro ni Isabel, ang parehong tawa na ibinibigay niya sa kanya. Nakita niya kung paano iniabot ni Rafael ang isang malaking bouquet ng rare blue roses kay Isabel, mga bulaklak na kailanman ay hindi niya natanggap mula sa lalaking ito. Oh my God! Oh my God! Paulit-ulit na bulong ni Beatrice habang dahan-dahang napapaatras. Ang bawat hakbang ni Rafael, palayo kasama ang ibang babae, ay tila isang malakas na sampal na gumigising kay Beatrice mula sa isang mahabang panaginip. Siyang sweetheart, siyang reyna, siyang kaisa-isang kasabwat. O yun lang ang akala niya. Nakalabas na sina Rafael at Isabel ng hotel at sumakay sa isang mamahaling itim na kotse. Naiwan si Beatrice na nakatayo sa gitna ng lobby, pakiramdam niya ay hubad siya sa harap ng maraming tao. Ang lahat ng sakripisyo niya para kay Rafael, ang pagtataksil niya sa sarili niyang pamilya para sa lalaking ito. Lahat ng iyon ay nauwi sa wala. Kinuha ni Beatrice ang kanyang cellphone. Gusto niyang tawagan si Rafael at sumigaw, pero alam niyang hindi yon ang paraan ng isang Villarreal. Tumingin siya sa contact list niya. Huminto ang kanyang daliri sa pangalang, kanina lang ay sinusumpa niya. Camila. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Beatrice ang isang bagay na hindi niya inakalang, mararamdaman niya para sa kanyang kapatid pagkakaisa sa gitna ng parehong sugat. Madilim ang langit at malakas ang buhos ng ulan sa labas, tila nakikiramay sa bigat ng hangin sa loob ng aking silid. Nakaupo ako sa tapat ng vanity mirror, hawak ang panulat at nakatitig sa asul na folder na iniwan ni Rafael. Asset Protection. Isang magandang pangalan para sa isang kulungan. Naririnig ko pa rin ang boses niya, ang malambi na bulong na tila kanta ng isang anghel. Pero alam ko na ngayon na boses yon ng isang demonyo nag-aabang ng aking pagbagsak. Biglang may kumatok sa pinto. Hindi ito ang malakas at mayabang na katok ni Doña Carmen. At hindi rin ang mabilis na katok ni Rafael. Mahina ito tila nag-aalinlangan at may kasamang pang-ingimig. Nang buksan ko ang pinto, nanlaki ang aking mga mata, si Beatrice. Basang-basa siya ng ulan, magulo ang buhok, at ang kanyang maskara ay humaluna sa mga luhang walang tigil sa pagdaloy. Ang mapagmataas sa prinsesa ng mga Villarreal ay nakatayo sa harap ko. Mukhang isang ligaw na batang nawawala ng pag-asa. Beatrice? Ano ginagawa mo rito? Tanong ko pilit na pinatitigas ang aking boses. Kung narito ka para insutuhin na naman ako, wala akong oras sa'yo. Hindi siya sumagot. Imbes pumasok siya sa loob at isinara ang pinto ng marahan. Inilabas niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang basang designer bag at may ipinakita sa akin. Mga litrato. Sa Diamond Hotel, nakita ko si Rafael, nakangiti, may yakap na ibang babae. Isang babaeng kilala sa mundo ng negosyo si Isabel Valderrama. Ang sumunod na litrato ay ang kanilang pagpasok sa isang elevator at ang huli ay ang pag-abot ni Rafael ng mga asul na rosas. Sino siya? Mahina akong tanong kahit nararamdaman ko na ang sagot. Isabel Valderrama. Sagot ni Beatrice. Ang boses niya ay basag na basag. Siya ang anak ng may-ari ng National Bank. Siya ang kailangan ni Rafael para sa loan na gagamitin niya para tautomin ang Villarreal Group. Tumawa ako ng mapait, isang tawa na puno ng puot. Akala ko ba ikaw ang reyna niya, Beatrice? Akala ko ba ako lang ang tool at ikaw ang taisa-isang mahal niya? Napayuko si Beatrice ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa paghikbi. Nalin lang din ako, ate. Nalin lang din ako. Akala ko magkasama kaming bubuo ng bagong imperyo. Pero kanina sa hotel, narinig ko silang nag-uusap sa lobby bago sila umakyat. Sabi ni Rafael, kailangan lang niya akong paikutin dahil hawak ko ang tiwala ni Daddy. Sabi niya kapag nakuha na niya ang pirma mo sa asul na folder na yan, gagamitin niya ang ebidensya ng embezzlement laban sa akin para itapon tayong dalawa sa kulungan. Nanigas ang buo kong pagkatao. Embezzlement. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko habang hinahawakan ang kanyang braso ng mahigpit.
Inutusan niya ako maglipat ng pera mula sa foundation tungo sa isang secret fund para daw sa kinabukasan namin. Pag-amin ni Beatrice habang lalong humahagulgol. Pero ang totoo, ang account na yon ay nakapangalan sa akin at sa isang peking kumpanya. Kapag pumirma ka sa transfer of shares, may kapangyarihan na siyang i-audit ang foundation. Isusumbong niya ako kay Daddy. At ikaw palalabasin niyang mentally unstable ka, kaya mo ipinasa sa kanya ang lahat. Magiging pulubi tayo sa kalsada habang siya at si Isabel ang magpapatakbo ng kumpanya ni Daddy. Binitawan ko ang braso niya at napasandal sa pader. Ang bawat salita niya ay parang kidlat na tumatama sa isip ko. Rafael, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng buhay ko, ang lalaking pinakasalan ko sa gitna ng hirap ay mas masahol pa sa isang hayop. Ate, patawarin mo ako. Lumuhod si Beatrice. Sa harap ko ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa laylayan ng aking damit. Kasalanan ko ang lahat. Nagbulag-bulagan ako dahil sa pag-ibig. Naging malupit ako sa'yo dahil natatakot akong agawin mo ang atensyon ni Daddy. Pero ngayon, wala na akong matatakbuhan. Si Rafael, papatayin niya tayong dalawa nang hindi gumagamit ng kutsilyo. Tinitigan ko si Beatrice. Sa loob ng maraming buwan siya ang itinuring kong kaaway. Siya ang kinamuhian ko dahil inakala kong ninakaw niya ang buhay na dapat ay sa akin. Pero sa sandaling ito nakita ko ang sarili ko sa kanya, dalawang babaeng biktima ng isang mapanirang ambisyon. Tumayo ka dyan, Beatrice. Sabi ko sa isang boses na hindi ko inakalang taglay ko malamig, matapang at walang takot. Ang mga Villarreal ay hindi lumuluha sa harap ng mga traidor. Lumuluha lang tayo para ilabas ang lason, pagkatapos ay lumalaban tayo. Pinunasan ni Beatrice ang kanyang mga mata at tumayo, tinitingnan ako ng may pag-asa. Lalaban tayo. Oo, lalaban tayo. Kinuha ko ang asul na folder at ipinakita sa kanya ang huling pahina. Gusto niya ang pirma ko, ibibigay ko sa kanya, pero hindi ang pirma ni Camila Serrano ang makikita niya. Alam mo ba ang tinta na nabibili sa Divisoria yung naglalaho matapos ang 24 na oras yon ang gagamitin ko? Isang maliit na niti ang sumilay sa mga labi ni Beatrice sa gitna ng kanyang pighati. At ang mga ebidensya ng embezzlement, kaya ko pang bawiin ang mga transfer bago mag-close ang bangko bukas ng hapon. Pero kailangan natin makuha ang login credentials ni Rafael sa kanyang private laptop. Ako ang bahala doon, sagot ko. Gagamitin ko ang utang na loob na palagi niyang isinusumbat sa akin para akitin siyang maging kampante. Nagkatinginan kaming dalawa. Sa unang pagkakataon, simula nang pumasok ako sa mansyong ito, hindi na ako nag-iisa. Ang kompetisyon para sa pag-ibig ni Daddy Augusto ay nawala na. Ang natira na lamang ay ang determinasyon ng dalawang kapatid na binuo na magkaibang mundo pero pinag-isa ng iisang sakit. Ate, tawag sa akin ni Beatrice bago siya lumabas ng kwarto. Bakit mo ako tinutulungan? Pwede mo naman akong hayaang mabulok sa kulungan para ikaw lang ang matira kay Daddy? Huminga ako ng malalim at tumingin sa labas ng bintana kung saan unti-unti nang tumitila ang ulan. Dahil kahit gaano kita kamuhian noon, ikaw lang ang nakakakilala sa sakit ng pagiging isang Villarreal. At higit sa lahat, dahil mas gusto kong makitang nasusunog ang mundo ni Rafael, kasama ka, kaysa manalo ng mag-isa sa isang mundong wala namang puso. Sa gabing iyon, ang alyansang hindi inaasahan ay nabuo. Ang mga biktima ay nagsimula ng maging mga mangangaso. At si Rafael Montalban wala siyang kamalay-malay na ang mga babaeng akala niya ay kanyang mga sunod-sunuran ay naghahanda na para sa kanyang huling hantungan. Kinabukasan, ang bawat sulok ng mansyon ng mga Villarreal ay tila naging isang malaking entablado para sa isang dula-dulaan na tanging kami lang ni Beatrice ang nakakaalam ng script. Sa harap ng mga katuto ni Doña Carmen at lalong-lalo na ni Rafael, kailangang manatili ang aming pagiging magkaaway. Sa hapag-almusal, sadya kong itinabig ang tasa ng kape, kaya natapunan ang suot na mamahaling silk robe ni Beatrice. Ay, sorry Beatrice, hindi ko sinasadya. Masyado kasing masikip dito sa lamesa, parang may mga taong hindi naman dapat narito. Sabi ko nung may kasamang mataray na ngiti. Tumayo si Beatrice, nanginginig ang boses sa kunwaring galit. You did that on purpose, Camila. Daddy, look at her. She's becoming more and more unbearable. Camila, please, magsorry ka sa kapatid mo.
saway ni Rafael, pero nakita ko ang mabilis na pagkislap ng tuwa sa kanya mga mata. Gustong-gusto niya ito. Ang pagkakaiba namin ni Beatrice ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan para maghari-harian. Whatever, sagot ko bago ako tumayo at padabog na umalis sa dining room. Maya-maya pumasok si Rafael sa kwarto ko. Hawak na naman niya ang asul na folder. Love, wag mo na silang intindihin. Nakita mo naman kahit si Daddy ay napapagod na sa mga eksena ni Beatrice. Pirmahan mo na ito para mailayo na natin ang mga assets mo sa gulo ng bahay na ito. Kinuha ko ang folder. Tiningnan ko si Rafael, ang lalaking akala ko ay tadana ko. Pero isa palang halimaw na nagkukubli sa likod ng gwapong muka. Kinuha ko ang ballpen na binili ni Beatrice sa Divisoria, ang pen na may magic ink na maglalaho matapos ang ilang oras. Dahan-dahan kong inilapat ang dulo ng panulat sa papel. Ramdam ko ang titig ni Rafael sa kamay ko, tila isang kobra na nag-aabang sa kanyang biktima. Pinirmahan ko ang dokumento na may kasamang peking buntong hininga. Sana, tama itong ginagawa ko, Rafael. Ikaw na lang ang pinagkakatiwalaan ko. Sabi ko habang iniabot sa kanya ang folder. Niyakap ako ni Rafael ng mahigpit. You did the right thing, Camilla. I promise, hinding-hindi ka magsisisi. Paglabas niya ng kwarto, agad akong nakatanggap ng text mula sa isang unknown number. The Eagle has landed. He's heading to the bank. Start the clock. Alam ko na si Beatrice yon. Mabilis akong kumilos. Habang abala si Rafael sa pagpunta sa bangko para irehistro ang peking dokumento, pumasok ako sa kanyang study room. Gamit ang fingerprint na nakuha ni Beatrice mula sa isang baso ni Rafael kagabi at ang code na nahulaan namin mula sa birthday ni Isabel, nabuksan ko ang kanyang private laptop. Ang mga nakita ko ay mas malala pa sa inaasahan ko. May folder na nakapangalan sa akin pero punong-puno ito ng mga falsified medical reports na nagsasabing mayroon akong severe schizophrenia at kailangan akong i-confine sa isang mental institution sa probinsya. Meron din siyang draft ng isang press release na nag-aanunsyo ng aking voluntary withdrawal mula sa kumpanya dahil sa aking kondisyon. Ang hayop ka, Rafael. Bulong ko habang nanginginig ang aking buong pagkatao. Hindi lang pala pera ang gusto niyang kunin. Gusto niya akong itago habang buhay sa isang madilim na silid para hindi ako makapagsalita. Mabilis kong kinopya ang lahat ng files sa isang flash drive. Sa gitna ng aking pagmamadali, nakarinig ako ng mahinang tawag mula sa baba. Camilla! Nasaan ka? Boses yun ni Doña Carmen. Mabilis kong isinara ang laptop at lumabas ng study room. Nadatnan ko ang aking biyenan na nakatayo sa hallway, may dalang listahan ng mga mamahaling alahas na gusto niyang bilhin gamit ang aking credit card. Ija, I need your signature here. Gusto kong bumili ng bagong necklace para sa anniversary namin ng late husband ko. Sabi niya nang may kasamang plastic na lambing. Tiningnan ko si Doña Carmen, ang babaeng ito na walang ginawa kundi maliitin ako, pero ngayon ay nagpapakalinta sa pera ko. Noumiti ako sa kanya, ang ngiting natutunan ko mula sa pagiging isang Villarreal. Sige po, Doña Carmen, ibigay niyo ang listahan kay Rafael. Sabi niya siya na ang bahala sa lahat ng gastos sumula ngayon. 'Di ba, pirma ko lang ang kailangan niya. Ayon, nakuha na niya. Talaga? Oh, thank you, Hiha. Sabi ko na nga ba, mabait ka talaga. Masayang sagot ng matanda bago lumakad palayo habang kumakanta-kanta pa. Hindi niya alam na ang perang inaasahan niya ay maglalaho kasama ng pirma ng kanyang anak. Bumalik ako sa kwarto ko at dun kami nagkita ni Beatrice sa loob ng walk-in closet. Nagkatinginan kaming dalawa. Wala ng kompetisyon, wala ng inggitan. Ang nakita ko sa mga mata ni Beatrice ay ang parehong apoy na nararamdaman ko. Nakuha mo na ang files? Tanong ni Beatrice. Oo, at Beatrice, balak niya akong ipakulong sa mental hospital. Ginamit niya ang medical records ko noong na-confine ako sa ospital sa Tondo dahil sa sobrang pagod at stress para gumawa ng peking diagnosis. Napahawak si Beatrice sa kanyang dibdib. He's a monster, ate. He's more dangerous than we thought. Hindi lang ito tungkol sa kumpanya. He wants to erase us. Hindi siya magtatagumpay, mariin kong sabi. Meron tayong 3 araw bago ang board meeting. Sa loob ng 3 araw na yon, kailangang malinis mo na ang foundation accounts at mailipat ang lahat ng ebidensya sa mga abogado ni Daddy na hindi kontrolado ni Rafael. I'll do it, pero ate,
Paano si Daddy? Kapag nalaman niya ang lahat ng ito, baka atakiin siya sa puso. Tumingin ako sa litrato ni Daddy Augusto na nasa side table. Mas masasaktan si Daddy kapag nalaman niyang ang dalawang anak niya ay hinayaan lang ang isang kuto na ubusin ang dugo ng pamilya namin. We have to be brave, Beatrice. Para sa pamilya. Biglang tumunog ang telepono sa loob ng kwarto. Tawag yon mula sa gate. Ang sabi ng guard, may dumating na delivery para kay Rafael. Isang malaking box na galing sa isang luxury car dealer. Mabilis kaming sumilip sa bintana. Nakita namin si Rafael nakakababa lang ng kanyang kotse, masayang-masaya habang tinatanggap ang susi ng isang bagong-bagong sports car. Lumingon siya sa itaas sa bintana ng kwarto ko at kumaway ng may kasamang malapad na ngiti. Hindi niya alam na ang kotseng yon ang magiging huling karangyaan na mahahawakan niya. Dahil habang iniisip niyang hawak na niya ang mundo dahan-dahan, na naming hinihila ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang bawat araw na lumilipas bago ang nakatakdang board meeting ay parang paglalakad sa isang manipis na lubid sa ibabaw ng apoy. Kailangan namin ni Beatrice na maging perpekto mga aktres. Sa harap ng mga katulong at lalo na sa harap ni Daddy Augusto, ang aming mga sigawan at sumbatan ay naging mas malakas, mas matindi, at mas tila totoo. Isang gabi bago ang pulong sadyang binagsak ni Beatrice ang isang mamahaling florera sa hallway habang nagtatalo kami. I can't stand you anymore, Camila. Kinuha mo na ang lahat sa akin. Maging ang atensyon ni Daddy ninakaw mo. Sigaw niya, ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Dahil hindi ka naman talaga kabilang dito, Beatrice. Ampon ka lang isang saling pusa na pilit isinasali sa laro ng mga tunay na Villarreal. Sagot ko naman, pilit kong pinatitigas ang puso ko dahil nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Daddy Augusto na nakatayo sa dulo ng hagdan. Nakita ko kung paano napahawak si Daddy sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at bighati. Tama na. Please, tama na. Hindi ko na kayo kilala. Bakit ba kaya naging ganito? Pagod siyang tumalikod at pumasok sa kanyang silid. Doon nakaramdam ako ng matinding kirot. Patawad, Daddy. Kailangan naming gawin ito para protektahan ka mula sa tunay na linta sa buhay mo. Nang masigurong wala nang nakakakita, pumasok si Rafael sa aking kwarto. May dalawa siyang bitbit na tableta at isang baso ng tubig. Love, uminom ka muna nito. Masyado ko nai-stress sa mga away niyo ni Beatrice. Sabi ng doktor na kinausap ko, kailangan mo ng pampakalma para hindi lumala ang kondisyon mo. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Tiningnan ko ang mga tableta. Alam kong hindi ito pampakalma. Marahil ay mga gamot ito para magmukha akong laging wala sa sarili o lutang sa harap ng mga tao. Salamat, Rafael. Napakabuti mo talagang asawa. Sabi ko habang kinukuha ang baso. Pagtalikod niya para ayusin ang aking unan, mabilis kong itinapon ang mga tableta sa loob ng isang potted plant at uminom lamang ng tubig. You're my queen, Camilla. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Bulong niya bago ako hinalikan ng malamig sa no. Kinabukasan ng araw ng board meeting. Ang buong Villarreal Tower ay balot ng tensyon. Nakasuot ako ng isang itim na power suit, ang aking buhok ay maayos na nakapusod, at ang aking muka ay tila isang pader na walang emosyon. Sa kabilang panig ng hallway, nakita ko si Beatrice na nakasuot naman ng puting suit. Hindi kami nag-imikan. Si Rafael ay hindi mapakali ang mga kamay. Panay ang tingin niya sa kanyang rilo at sa asul na folder na hawak niya ang folder na alam niyang magbibigay sa kanya ng kapangyarihan sa buong kumpanya. Hindi niya alam na ang pirma ko sa loob ng folder na yon ay dahan-dahan nang naglalaho tila isang bula na nawawala sa hangin. Pumasok kami sa boardroom. Nakaupo na doon ang lahat ng mga board members kasama si Daddy Augusto na nasa gitna. Ang aircon sa loob ay sobrang lamig pero ramdam ko ang pawis na namumuo sa aking likod. Simulan na natin ang kulong, maring sabi ni Daddy. Attorney Montalban, you have the floor. Tumayo si Rafael ng may malaking kumpiyansa, inayos niya ang kanyang salamin at tumingin sa lahat ng laroon. Ladies and gentlemen of the board, Mr. Chairman, mahirap para sa akin ang sasabihin kong ito, lalo na't asawa ko ang pinag-uusapan. Pagsisimula niya, ang boses niya ay puno ng drama.
Dahil sa sunod-sunod na insidente at sa ebidensya ng unstable mental health ni Camila Serrano Villarreal, kasama na ang mga dokumentong nagpapatunay ng embezzlement na ginawa ni Beatriz Villarreal sa ating foundation, narito ako para magmungkahi ng isang radikal na pagbabago para sa kaligtasan ng kumpanya. Nagbulungan ang mga board members. Nakita ko ang panginginig ng mga kamay ni Daddy Augusto. I have here the voluntary transfer of shares signed by Camilla giving me full authority to manage her interests while she undergoes treatment. Pagpapatuloy ni Rafael habang itinataas ang asul na folder. At mayroon din ako mga audit reports na magpapatalsik kay Beatriz sa kanyang posisyon. Lumingon si Rafael sa akin ng kanyang mga mata ay nanunukso tila sinasabi niyang talo ka na. Pagkatapos ay lumingon siya kay Beatriz ng may halong pandidiri. Camilla Beatriz, meron ba kayong gustong sabihin bago natin pirmahan ang formal na resolusyon? Tanong ni Daddy, ang kanyang boses ay parang guguhuna. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang tunog ng aking sapatos sa sahig ay tila isang babala. Tiningnan ko si Beatriz at sa isang maliit na tango, alam kong oras na para buksan ang pintuan ng impyerno para kay Rafael. Meron po, Daddy, sabi ko ng malakas at malinaw. Pero bago ang lahat, Attorney Montalban, bakit hindi mo muna ipakita sa board ang dokumentong hawak mo? Buksan mo ang folder at ipakita mo sa kanila ang aking pirma. Kumunot ang no ni Rafael. Camila, wag mo nang pahirapan ang sarili mo. Alam nating lahat na pinirmahan mo ito. Ipakita mo, Rafael. Ulit ko. Nakangising binuksan ni Rafael ang folder at iniharap ito sa mga board members at kay Daddy Augusto. Pero sa isang saglit, ang kanyang ngiti ay biglang naging isang maskara ng purong takot. Ang pahina ay blangko. Ang puting papel ay kasing linis ng isang bagong biling notebook. Walang bakas ng tinta, walang bakas ng pirma ko. Paano? Utal ni Rafael, pilit niyang tinitingnan ang papel sa ilalim ng ilaw, pero wala siyang nakita. At habang hinahanap mo ang pirma ko, Rafael, singit ni Beatriz habang tumatayo rin at inilalabas ang kanyang sariling flash drive. Bakit hindi rin natin panuurin ang mga audit reports na sinasabi mo, pero hindi yung peking bersyon na ginawa mo, kundi ang tunay na usapan niyo ni Isabel Valderrama tungkol sa pagbebenta ng shares ng Villarreal Group sa National Bank? Biglang bumukas ang malaking screen sa likod ni Rafael. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay napalitan ng tunog ng pagbukas ng isang pinto, hindi lang ng pinto ng kumpanya, kundi ang pinto na katotohanang matagal niyang itinago. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay kasing bigat ng semento. Ang tanging naririnig na tunog ay ang mabilis at kapos na hininga ni Rafael habang nakatitig sa malaking screen. Doon kitang-kita ang kanyang mukha, malinaw ang boses habang nakikipaghalikan kay Isabel Valderrama at ipinapaliwanag kung paano niya dahan-dahang uubusin ang yaman ng mga Villarreal. Ito ay isang frame-up, Daddy Augusto. Huwag kayong maniwala sa kanila. Peke ang videong ito. Ginawa ito ng dalawang yan para siraan ako. Gao ni Rafael, ang kanyang boses ay pumiyok sa sobrang desperasyon. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng karangyaan ay parang isang maskarang natutunaw. Lumingon ako sa mga board members na ngayon ay nakatingin kay Rafael ng may halong pandidiri. Pagkatapos tinitigan ko si Rafael ng diretsyo sa mga mata. Peke rin ba ang mga files sa laptop mo, Rafael? Yung mga dokumentong nagpapatunay na plano mo akong ipakulong sa isang psychiatric ward para masolo mo ang shares ko? Inilabas ko ang flash drive at inilapag sa gitna ng lamesa. Nareto ang lahat. Ang mga peking medical diagnosis, ang mga transaksyon mo sa mga offshore accounts, at ang bawat hakbang na ginawa mo para pag-awayin kaming dalawa ni Beatriz. Tumayo si Daddy Augusto. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat kulubot sa kanyang no ay tila naging mas malalim dahil sa sakit ng katotohanan. Rafael, tinuring kitang parang tunay na anak. Mahina pero mariing sabi ni Daddy. Ibinigay ko sa iyo ang tiwala ko, ang kumpanya ko, ang anak ko. Anak. Biglang tumawa si Rafael, isang tawa na puno ng tait at baliw na galit. Wala na ang matinong abogado. Ang nakaharap namin ngayon ay isang taong wala nang itatago. Kailan niyo ba ako tinuring na anak, Augusto, para sa inyo? Isa lang akong aso. Isang edukadong asong tagabantay ng inyong imperyo.
Pinakasalan ko ang isang babaeng, hindi ko mahal. Tiniis ko ang amoy kanto ng asawa ko dahil yon ang tanging paraan para makaakyat ako sa itaas. Hinarap niya ako, ang kanyang mga mata ay naniningning sa pot. Oo, Camila, pinlano ko ang lahat. Dahil sawang-sawa na ako maging mahirap. Sawang-sawa na ako makita ang mga taong tulad nyo na ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig habang ang pamilya ko ay namatay sa gutom dahil sa mga kumpanyang tulad ng sa inyo. Ginamit ko lang kayong dalawa ni Beatrice dahil yun ang nararapat sa mga taong mapagmataas na tulad nyo. Isang malakas na sampalang dumapo sa mukha ni Rafael. Hindi mula sa akin kundi mula kay Beatrice. Huwag mong gamitin ang kahirapan mo para bidyang matwid ang kasamaan mo, Rafael. Sabi ni Beatrice, ang kanyang boses ay matatag at puno ng dignidad. Si Camila ay galing din sa hirap. Pero kailanman ay hindi niya ibinenta ang kanyang kaluluwa. Ikaw wala kang puso. Wala kang danggal at higit sa lahat wala ka ng lugar sa buhay namin. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok ang 4 na mga pulis kasama ang mga legal counsel ng pamilya Villarreal. Attorney Rafael Montalban, you are under arrest for multiple counts of fraud, falsification of public documents, and attempted embezzlement. Sabi ng opisyal habang inilalabas ang posas. Nang marinig ni Rafael ang tunog ng bakal na posas sa kanyang mga pulso, tila biglang nawala ang lahat ng kanyang tapang. Napaluhod siya sa sahig, ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Tiningnan niya ang kanyang ina si Doña Carmen na kanina pa nakatayo sa isang sulok at humahagulgol. Rafael, anak, tangis ni Doña Carmen, pero hindi na siya makalapit dahil hinarang siya ng mga guards. Camila? Love? Patawarin mo ako, bulong ni Rafael habang hinihila siya ng mga pulis palabas. Tumingin siya sa akin, naghahanap ng kahit katiting na awa. Tinitigan ko siya sa huling pagkakataon. Walang galit, walang luha. Tanging kawalan ng pakiramdam ang narito sa aking dibdib. Sabi mo noon, Rafael, Tada na ang nag-ugnay sa atin sa tondo. Pero ngayon ko na-realize hindi Tada na ang gumawa nito kundi ang sarili mong kasakiman. Ang pag-ibig na ibinigay ko sa iyo ay totoo, pero ang pagkataong minahal ko ay isa lang palang malaking kasinungalingan. Nang mailabas na si Rafael ang katahimikan sa loob ng boardroom, ay napalitan ng mahihinang bulong ng mga board members. Napaapu si Daddy Augusto, tila nawala ng lahat ng lakas. Mabilis kami lumapit ni Beatrice sa kanya. Daddy, okay lang po ba kayo? Tanong ni Beatrice habang hinahawakan ang kamay ng ama. Tumingin si Daddy sa amin sa ampon niyang anak na akala niya ay nagtaksel at sa tunay niyang anak na akala niya ay nabaliw. Hinawakan niya ang aming mga kamay at pinagsama ang mga ito. Patawarin niyo ako. Naging bulag ako. Mahinang sabi ni Daddy habang may mga luhang tumatakas sa kanyang mga mata. Akala ko ay pinoprotektahan ko ang pamilyang ito, pero hinayaan ko pa lang ang isang lobo na sirain tayo mula sa loob. Tumingin ako kay Beatrice. Sa gitna ng kaguluhang ito, sa gitna ng sakit at pagtataksil, isang bagay ang naging malinaw. Ang tagumpay ay hindi ang pagpapatalsik kay Rafael. Ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaisa naming dalawa, ang dalawang babaeng, kailanman ay hindi nahahayaang may humamak muli sa aming danggal. Tahimik ang mansyon, isang katahimikang hindi nakakapanatag kundi nakakabingi. Tapos na ang gulo sa board meeting, at ngayon ay nasa loob na ng selda si Rafael, nag-aabang ng hatol para sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Ngunit para sa akin, hindi sapat ang rehas para pawiin ang sakit ng 2 taong panlilinlang. Nakatayo ako sa veranda nang marinig ko ang isang pamilyar na boses na humahagulgol sa baba sa may gat. Si Doña Carmen. Wala na ang kanyang mamahaling alahas, magulo ang kanyang buhok, at ang kanyang mukha ay puno ng luha at uling. Camila, Ija, parang awa mo na? Sigaw niya nang makita ako. Palabasin mo ang anak ko. Nagkamali lang siya. Nadala lang siya ng ambisyon para sa ating lahat. Maawa ka sa biyenan mo. Mama. Ang mahinang boses ni Enzo ay halos hindi marinig, pero sapat na yon para madurog ang puso ko. Sorry po. Mama, sorry po. Shh! Huwag ka magsalita. Just breathe, anak. Nandito na si Mama. Hindi ka na aalis. Hindi ka na nila makukuha. Sabi ko habang hindi ko na rin mapigilan ang pag-agos ng aking mga luha. Tiningnan ko ang babaeng dati.
ay halos tapakan ng aking pagkatao dahil lang sa galing ako sa tundo. Ang babaeng dati ay diring-diri sa amoy ng aking pawis, pero ngayon ay nakaluhod sa dumi ng kalsada para sa isang anak na kailanman ay hindi siya nirespeto. Naalala niyo po ba, Doña Carmen? Mahina akong sabi habang tinatanggal ang kanyang mga kamay sa aking damit. Sabi niyo noon ang mga taong galing sa kanal ay laging mananatiling basura. Pero tingnan niyo ang sarili niyo ngayon. Sino sa atin ang mukhang basura? Ija, huwag kang maging ganyan, kalupit. Kinuha ko ang aking pitaka. Inilabas ko ang lahat ng barya na naroon mga piso, 5 piso, 10 piso, at dahan-dahan itong isinaboy sa harap niya. Ang tunog ng mga barya sa semento ay tila musika sa aking pandinig. Ito po ang huling tulong na maibibigay ko sa inyo. Gamitin niyo yan pambili ng pagkain para sa pagbisita niyo sa kulungan. Dahil simula ngayon, wala na kayong biyenan at wala na rin akong asawa. Namatay na ang Rafael na minahal ko noong araw na pinili niyang ipagpalit ang dangga sa pera. Tumalikod ako at iniwan siyang humahulgol sa gitna ng mga barya. Walang saya, walang tamis sa paghihi. Kanti tanging malalim na pagod lamang ang naramdaman ko. Pumasok ako sa garden kung saan nakaupo si Daddy Augusto at si Beatriz. Nakapatong sa lamesa ang isang folder na naglalaman ng mga legal papers ng aming inheritance. Daddy, Ate Camila. Simula ni Beatriz ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kinuha niya ang isang dokumento ang kanyang legal rights bilang tagapagmana ng pamilya Villarreal. Pinirmahan ko na po ang waiver. Isinuko ko na ang lahat ng shares ko, pati na ang apelidong ito. Hindi ako Villarreal sa dugo, at pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, ng pagtataksil ko, hindi ko deserve na manatili rito. Tumayo si Beatriz, may mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng taon na tinanggap niyo ako. Ate, sayo na ang lahat. Sayo naman talaga ito simula at sa pool. Aalis na po ako. Mabilis siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Daddy Augusto. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Beatriz, teka, tawag ko. Humarap ako sa kanya at hinawakan ang kanyang mga pisini. Enzo, makinig ka sa akin. Kahit itakwil mo pa ako ng 1,000 beses, kahit tamuhian mo pa ako, hinding-hindi magbabago ang katotohanan ako ang iyong ina. Ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi nakadepende sa kung gaano ka kabait sa akin. Iniligtas kita dahil ikaw ang buhay ko. Doon na humagulhol si Enzo. Ang kanyang pag-iyak ay hindi gaya ng iyak ng isang bata, kundi iyak ng isang taong tuluyan ng nagising mula sa isang masamang panaginip. Tiningnan ako ni Beatriz ng matagal tila hindi makapaniwala. Ate, after everything I did to you, lahat tayo ay biktima ni Rafael, Beatriz. Huwag nating hayaan na siya pa rin ang manalo sa pamamagitan ng paglayo mo. Ang pamilyang ito ay wasak na. Pero pwede nating buuin mula. Tayong dalawa. At si Daddy. Lumapit si Daddy Augusto at niyakap kaming dalawa ng mahigpit. Ramdam ko ang kanyang pang-inginig ang kanyang mga hikbi na matagal niyang kinimkim. Sa gitna ng garden na yon, sa ilalim ng papalubog na araw, naramdaman ko ang unang bakas ng tunay na kapayapaan. Pero alam ko, ang sugat ng kahapon ay hindi basta-basta maghihilom. Dahil habang kami ay nagsisikap na bumangon si Rafael, ay nasa loob pa rin ang kulungan, at ang kanyang galit ay tila isang apoy na nag-aabang lang ng pagkakataong muling lumiyab. 1 taon na ang lumipas simula nang gumuho ang mundong akala ko ay akin. Pero sa katunayan ay isang magandang kulungan lamang na binuo ng kasinungalingan. Nakatayo ako ngayon sa tapat ng Pasig River, pinagmamasda ng dahan-dahang pag-agos ng tubig. Ang amoy ng ilog na ito ay pamilyar sa akin, amoy ng tundo, amoy ng pagtitiis, amoy ng buhay, na pilit bumabangon sa gitna ng dumi. Dito ako nanggaling, at dito ko rin balak iwan ang huling bakas ng aking madilim na kahapon. Ate, tinatawag ka na ni Daddy. Magsisimula na ang board meeting para sa bagong shipping route. Boses yon ni Beatriz. Lumingon ako sa kanya. Malaki na ang ipinagbago niya. Wala na ang masyadong makapal na makeup at ang mapagmataas na tingin. Nakasuot siya ng isang simpleng white blazer, hawak ang mga dokumento para sa Villarreal Foundation. Hindi na siya ang prinsesang naghihintay lang mang utos.
Siya na ngayon ang tagapagtanggol ng mga batang lansaan, ang boses ng mga taong dati ay hindi niya man lang matingnan. Susunod na ako, Beatrice. Sandali lang ito. Sagot ko na may kasamang ngiti. Hindi pa rin kami perpektong magkaibigan. Minsan ay nagtatalo pa rin kami sa mga maliliit na bagay, kung anong kulay ng kurtina ang dapat sa opisina o kung anong brand ng kape ang mas masarap. Pero sa bawat pagtatalong yon, wala na ang lason, wala na ang hinala. Ang natira ay ang respeto ng dalawang babaeng kapwa na sugatan, ngunit piniling maghilom ng magkasama. Tiningnan ko ang aking kanang kamay. Naroon pa rin ang mapuputing bakas ng pilat mula sa bubog noong gabing yon ng party. At sa aking daliri, suot ko pa rin ang gold wedding ring na ibinigay ni Rafael. Naalala ko ang balita kahapon. Final na ang hatol kay Rafael, 15 taon sa loob ng kulungan para sa kasong fraud at embezzlement. Sabi ng abogado ko, wala raw itong itinitira sa kanyang pagkain, palaging tulala at madalas na binubugbog ng mga kasamahan sa loob dahil sa kayabangan nito. Si Doña Carmen naman ay bumalik na sa kanilang lumang bahay sa probinsya, namumuhay sa maliit na pensyon na ibinibigay ni Daddy Augusto sapat lang para hindi magutom pero hindi sapat para makabili ng kahit isang pirasong hiyas. Hinawakan ko ang singsing. Dahan-dahan ko itong hinugot mula sa aking daliri. Ramdam ko ang bigat nito ang bawat alaala ng pag-ibig na akala ko ay totoo pero isa palang patibong. Para sa lahat ng luhang ibinuhos ko. Para sa lahat ng gabi na naramdaman kong wala akong kwenta. At para sa babaeng namatay sa tundo para lang mabuhay ang Camila na narito ngayon. Bulong ko sa hangin. Inihagis ko ang singsing sa gitna ng ilog. Pinanood ko itong lumubog dahan-dahang kinakain ng madilim na tubig hanggang sa tuluyan na itong nawala sa paningin. Kasama ng singsing na yon ay ineod na rin ang lahat ng put at pait sa aking puso. Ate, okay ka lang? Tanong ni Beatrice na lumapit na pala sa tabi ko. Okay lang ako, Beatrice. Ngayon lang ako naging ganito ka-okay. Sagot ko habang humihinga ng malalim, nilalanghap ang hangin ng kalayaan. Bumalik kami sa loob ng gusali. Sa dulo ng hallway, nakita namin si Daddy Augusto. Hindi na siya ang matigas at malamig na bilyonaryo. Ngumiti siya sa amin isang niting puno ng pagmamalaki. Hindi dahil sa rami ng aming kinita sa kumpanya ngayong taon, kundi dahil nakita niya ang dalawa niyang anak ay naglalakad ng magkatabi magkahawak kamay sa harap ng anumang banta. Naintindihan ko na sa wakas. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagiging nag-iisang tagapagmana ng isang imperyo. Hindi ito ang pagkakaroon ng pinakamahalang hiyas o ang pagtira sa pinakamalaking mansyon. Ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaroon ng lakas na tumayo matapos kang madapa ang kakayahang magpatawad nang hindi kinakalimutan ang aral at ang pagpili sa iyong sarili kapag pilit kang ginagawang opsyon ng iba. Ako si Camila Serrano Villarreal, isang anak, isang kapatid at isang babaeng hindi na kailanman magpapaalipin sa dula-dulaan ng iba. Dahil sa dulo ng bawat sakit, laging may bagong umagang naghihintay at sa pagkakataong ito, ako na ang susulat ng sarili kong tadhana. Natapos na ang huling kabanata ng ating kwento kung saan ang bawat patak ng luha ay naging kislap ng pag-asa at ang bawat sugat ay naging tanda ng katapangan. Ang singsing na lumubog sa ilalim ng ilog ay simbolo ng isang masakit na nakaraan na hindi na muling makakagapos kay Camila. Mga mahal kong tagapakinig, salamat sa inyong matiyagang pagsama sa amin sa mahabang paglalakbay na ito ng Pamilya Villarreal. Alam kong sa ilang bahagi ng kwento ay kumulo ang inyong dugo, nasaktan ang inyong puso, at marahil ay naluha rin kayo kasabay ni Camila. Sino nga ba ang hindi masasaktan kapag ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay ay siya palang kukuha nito? Naaala ko ang eksena sa Chungto noong kumakain si Camila ng malamig na kanin at tuyo sa isang madilim na sulok ng mansyon. Ipinapaalala nito sa atin na kahit gaano tayo kayaman sa panlabas kung wala tayong tunay na pag-ibig at katapatan sa ating paligid, tayo ay nananatiling mahirap. Ang kwentong ito ay kinuha sa mga piraso ng katotohanan ng ating mga tagapakinig na nakaranas din ng matinding pagtataksil, ngunit piniling bumangon at lumaban. Kayo mga ka-audiobook, kung kayo ang nasa kalagayan ni Camila, magagawa niyo rin bang patawarin ang isang kapatid na tulad ni Beatrice? O mas pipiliin niyo bang manalo ng mag-isa?
Sana ay nagustuhan niyo ang kwentong ito. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-iwan ng inyong komento sa ibaba. Ikwento niyo sa amin kung nasaan kayo ngayon habang nakikinig. Nagluluto ba kayo? Nagpapahinga? O nagtatrabaho sa malayo? Dito sa ating channel, palagi kaming handang makinig sa inyong mga kwento. Hanggang sa muling pagsasama natin sa susunod na kwento ng buhay pag-ibig at tagumpay. Manatiling matatag at laging tandaan, ang iyong dignidad ay hindi nakadepende sa iyong pinagmulan, kundi sa iyong piniling patutunguhan.